I-discuss natin itong DB2 o yung tinatawag nating intercom doorbell. So, ganito yung box niya. And meron siyang 2 megapixels camera. Meron din siyang pang night vision para kahit gabi, pwede nyo makita yung tao sa labas. May human motion detection din siya. Mare-record niya if ever magkaroon ng movement sa labas. Pwede rin siyang two-way intercom. Pwede ka makipag-usap through your phone. Makakausap mo or maririnig mo yung nasa harap ng doorbell. Meron din siyang night vision. So kahit madilim, kahit gabi, makikita mo kung sino yung nasa labas. May support rin siyang cloud storage pero that's a paid version. Yung memory niya is nasa micro SD, yung titawag na trans flash na card. Doon na-save yung mga recording. So, para siyang dashcam ng sasakyan. Yung mga na-record is ino-overrate yung mga luma. And then, yung battery niya is rechargeable through Type-C USB. It's a great addition sa smart lock nyo, especially sa mga smart lock na walang camera or yung mga nasa labas. Okay, so buksan na natin. So, ito yung box. So, we have the manual. We have yung speaker mismo ng doorbell. Ang dulo niya is yung USB. So, nakakonect siya sa power. And then, yung mga screws. Kung di natin gagamitin yung adhesive niya, pwede natin gamitin ito. And then, yung actual device. And then, yung adhesive niya. Ito yung Type-C cable USB-A to Type-C USB. Okay, so discuss ko muna yung parts niya. Ito yung motion detector lens. Ito yung camera niya mismo. And then, yung microphone. Kabilaan sa dalawa. Light sensor, so nadedetect niya kung madilim or maliwanag sa labas. And then yung button ng doorbell, napipindot siya. And then yung speaker. So if may kipag-usap yung nasa app, dito lalabas yung tunog. So buksan na natin siya. Sa una, titignan nyo muna yung nasa ilalim niya. If may screw na nakakabit sa ilalim, meaning hindi siya matatanggal. So kailangan natin siya tanggalin using this tool. Okay, so counterclockwise lang natin. So, ito yung anti-theft screw niya. So, malalaman natin mamaya kung para saan ginagamit ito. So, ito, ayan, nalusin na siya. Tabi natin yung screw kasi sobrang liit niya, mahirap mawala. So, once na natanggal na natin, pwede na natin hilahin yung case niya. Kung makikita niyo yung notch dito, ito, magkabilaan siya. Pwede nating hilahin, tanggalin yung case niya sa likod. So, ito siya. Natatanggal yung case niya sa loob. And then may makita tayong Type-C USB port. And then sa loob, ito yung slot for your micro SD. Yung TF na nakalagay, ibig sabihin trans flash. And then yung reset button, yung maliit na butas, i-hold lang natin siya for 5 seconds para ma-reset yung device. And then yung battery niya, i-slide natin to pababa. Slide ulit. Ayan siya. So, may makita kayong parang film na nakaharang dun sa battery. Tanggalin natin siya. So, tanggalin muna natin yung battery. Ito siya. Natanggalin lang. And then, ibalik natin yung battery. Welcome to Smart Battery Camera. Ayan. So, magsasalita siya if naka-on na siya. Pwede natin ibalik yung cover ng battery. Slide lang natin pataas. So, kuha tayo ng pin. Ayan siya. Para i-reset yung device. So, ito yung device. Makikita natin yung butas dito. Reset. Nakalagay. Hold lang natin siya. Reset successful. Ayan. So, sinabi niya reset successful. Pwede natin siyang i-connect ulit sa app. So, pag umiilaw siya na blue, meaning naghahanap siya ng Bluetooth administrator. So, first step natin is i-connect siya sa app para makakonect siya sa internet. To do that, we need to install yung TT-Lock. Hanapin natin siya sa App Store, Play Store, pag sa Android. Okay. I-run through ko kayo kung paano mag-register sa TT-Lock. Alright, so how to register sa TT-Lock app? Punta muna tayo sa App Store or Google Play Store if sa Android. And then, hanapin natin yung TT-Lock. T-T-L-O-C-K. This app is free. Pag nag-ask ng payment si iPhone, meaning nag-reset yung iOS nyo, you need to put in your details. So don't worry, hindi siya magkakalta sa inyo. Kailangan lang ni App Store ng payment details nyo in order to proceed installing yung app. So, ganito ang itsura niya, TT-Lock. Since na-install na siya sa akin before, pinindot ko lang. Pero sa mga bagong installation, install nyo lang. So, open natin. Agree lang tayo sa Statement of User Terms. Agree. And then, mag-auto detect siya ng country or region, Philippines. And then, makita nyo sa upper right corner is yung register. Pero kung may account na kayo, log in lang kayo dito, either phone number or email, and then your password. But since
New user tayo. Let's register. And then yung email nyo, make sure na yun yung nakalagin sa Gmail nyo, sa phone nyo, para makuha nyo yung OTP. If not, kailangan nyo mabuksan yung email na i-register nyo na yun kasi dun isi-send yung OTP. Mas okay kung ano yung nakalagin sa Gmail nyo dito sa phone is yung yun din yung ilagay nyo dito. Lagay natin yung email. Bakit sa email? If nakalimutan natin yung password natin, mas safe sa email makuha versus sa number. Kasi si number, kadalasan nawawala yan. And if nawala yung phone natin, ayun, mahirap ma-retrieve yung account. So, mas maganda sa email para kahit magpalit tayo ng phone, is hindi nawawala yung email if ever makalimutan natin yung password. And then, you'll have to create your password. Kailangan ang password nyo to, madaling tandaan, yung password nyo talaga. If not, kailangan nyo isulat sa papel kasi ito yung magiging app nyo for all smart locks na mariregister dito sa app. So, make sure na natatandaan nyo siya or secure yung password. Okay? So, confirm your password, i-type ulit yung same password. And then, make sure na naka-check yung I've read and agreed to user terms and privacy policy. Next. So, sa next page natin, makikita natin yung register. And then, tap natin yung get code. Pagka-tap ng get code, makikita nyo yung image. Slide lang natin yung image para makomplete yung picture. And then, once na makuha natin yon, let's minimize this. And then, punta tayo sa Gmail. Tapos, make sure na kung ano yung naka-sign in sa atin, kung ano yung ginamit natin, is yung naka-sign in sa atin dito sa Gmail app. And then, may makita kayong verification code, TTLOCK. May makita kayong number, and it is valid for 1 hour. Need natin siyang ilagay kagad dito sa registration. Copy natin yung number, hold, copy, and then balik tayo sa TTLOCK. Dito sa verification code, ipaste natin yung code. And it's a 6-number verification code. Para siyang OTP. And then, let's tap register. I-ask ka lang ni TTLOCK if need ng notification or alerts. I suggest na i-allow natin to. Kasi, if may alert si smart lock, manonotify kagad tayo. Kasi kung hindi natin i-allow, para siya naka-silent. So, if ever mag-low battery, may pumasok, may mag-attempt na pumasok, manonotify tayo kagad. So, let's tap allow. And then, allow TTLOCK to find Bluetooth devices. Allow din. Sa security question, pwede natin siyang i-set up now or later. It's up to you. Para lang mas secure yung account. If maraming gumagamit ng phone or ng account, alam mo yung sagot. Let's skip this for now, but keep your account secure. Username and password. If password, baka kalimutin tayo, isulat natin somewhere or save natin sa phone. And then, ayan na, naka-install na si TTLOCK. Punta tayo dito sa Add Devices or yung plus button. So, nire-register natin si DB2, scroll down natin, hanapin natin yung DB2 under camera. And then, kailangan nagpa-flash yung blue LED, meaning naghahanap siya ng Bluetooth administrator. So, click natin. Next. And then, hintayin lang natin siya lumabas dito sa app. So, yan. Lumabas siya sa app. Tap natin yung plus sign. Okay. Allow TTLOCK to use your location? Yes. Allow while using app. Next, magtatanong siya to configure network. And make sure yung Wi-Fi natin ay 2.4G or gigahertz. Hindi siya magko-connect sa 5G. So, enter lang natin yung Wi-Fi password natin. And then yung camera name, ilagay natin siya as doorbell. And then, press OK. And then, mag-wait lang tayo. Ayun. Once na nag-beep siya ng mahaba, meaning nakakonect na siya sa app at sa internet. Refresh lang natin and lalabas na siya dito sa homepage. So, press natin. Allow lang natin to. Ayan. So, makikita natin dito yung nakita ng doorbell. So, makikita natin wide angle. Ayan siya. So, kung gusto natin makita yung tao sa labas or yung nangyayari sa labas, itap lang natin to and then automatically magko-connect na siya. Kung mabilis yung internet nyo, mas mabilis. Okay, so anong features ng pag-connect sa TTLOCK? So, makikita natin dito, pwede tayong makipag-usap. I-allow lang natin yung access ng microphone. Hello. Hello, hello. Ayan. Lumalabas dito yung boses. And if gusto nating marinig naman yung nasa harap ng doorbell, press lang natin yung speaker. Hello. Hello. Ayan. Naririnig ko dito sa phone yung boses ko dito. So, off lang natin siya ulit. And then, close natin. What if may nag-doorbell? Pag may nag-press nitong doorbell.
May sariling doorbell siya sa loob. And then makikita natin sa app yung mismong nasa harap ng bahay nyo. So lalabas siya as doorbell visitor call. Pwede nating i-pick up para kausapin, i-ignore para hindi kausapin. Pinindot natin tong green, hello. Ayan. So lumalabas dito yung naririnig ko rin yung sarili ko. And then dito sa app, ayan, makikita natin na parang may nagko-call. Ganito yung itsura niya. Ayan. So kapag nag-motion detected siya, magno-notify siya sa phone natin. Ibig sabihin may nasa harap ng doorbell. So yun yung motion detector niya. Okay, so paano kung gusto natin mag-save ng video na nakukuha ni doorbell? Press lang natin to, allow full access. Nag-record na siya. Pindutin lang natin ulit tong video icon. Ayan, the video has been saved in your phone. So if gusto natin kumuha ng screenshot, i-press lang natin tong camera icon. Ayan. So sinabi niya rin, picture has been saved in your phone. And then if gusto nating ma-maximize or gusto nating full screen yung video, press lang natin tong maximize button, yung apat na icon. So ito siya. So kung gusto natin makita yung log ng mga warnings or yung message ng doorbell, makikita natin siya dito sa warning message. So may motion detection, may visiting message, may date din siya sa taas. So makikita natin kung kailan nangyari yun. So yun yung features niya pag kinonect sa app at sa internet. Okay, so paano naman to? Yung chime niya. Papakita ko lang sa inyo, USB yung dulo niya, pwede siya nakakonect directly sa isa pang USB adapter and then sa power para if ever may mag-doorbell, hindi lang siya dito mismo sa device mag-chime, pati sa loob ng bahay nyo kung saan siya nakasaksak. So paano siya i-connect sa mismong device? First, saksak muna natin siya. So ito yung example ng USB adapter natin. USB-A yung dulo and then may saksakan siya. Saksak natin, ito siya. So USB. Okay, next is paano i-pair yung main doorbell dito sa indoor chime device. So, i-press natin yung button na may tatlong lines. So, kapag umilaw na siya, yung pairing mode niya or yung LED niya na blue, press natin yung doorbell dito. If pagkapindot natin yung doorbell at nag-doorbell din siya, tumunog din siya, ibig sabihin, okay na siya, na-pair na siya. So, pwede nating hinaan yung volume niya, mahina lang siya, or malakas. And then, pwede nating baguhin yung sound niya. Mismong chime, pwede tayong mamili ng ringtone. Ayan. So, kayo na bahala kung ano yung gusto nyo. Marami siyang pagpipilian. Before kayo maglagay ng SD card dito sa device, kailangan naka-format si SD card to exFAT, EXFAT. So, mas madali siyang i-format through Windows. Gamit lang kayo ng adapter para mabasa to ni computer and then i-right-click nyo lang yung storage and then format. And then, format, naka-default siya into exFAT, 128 kilobytes allocation, and then quick format. And then, pwede na siya magamit sa device. Ilagay lang natin, insert natin si SD card dito sa doorbell. So, itong doorbell, nakatihaya. Then, yung pin is nakataas din. So, ganito yung orientation niya. Paglagay, insert nyo lang sa slot and then press nyo lang hanggang may marinig kayong click. Makikita natin dito sa video yung itsura niya sa madilim na environment. So, nag-activate yung night vision niya. And then, dito rin sa titilak, nag-automatic recording siya. Nagsisave automatic dito sa doorbell. Ayan, na-access natin yung mga recording dito sa app. Hindi ako nakakonect through Bluetooth, nakakonect ako through Wi-Fi. So, ibig sabihin, kahit wala ako sa bahay, nakikita natin yung mga recording ni doorbell dito. Tigto 30 seconds siya hanggang mapuno yung storage nyo. Nag-auto save naman siya. Meron din siyang sound. Ayan. Okay, so mas maganda kung may nakalagay kayong SD card para nag-auto-save siya. And then ma-access nyo rin siya sa app. Makikita nyo dito. I-refresh nyo lang if hindi lumalabas yung ibang recording. So, nagre-record siya if may motion detected siya. So, not necessarily kailan natin prines yung video icon. Nagre-record din siya if may motion detected siya. So, how about the installation? Nandito siya sa manual. Ayan siya. If may question kayo about sa installation, i-call nyo lang kami. Pwede naming install. If gusto nyo hindi nakakabit, naka-screw, pwede rin nating isabay sa installation ng smart lock nyo.
Okay, so gaano katagal yung buhay niya? Makikita natin siya dito sa app. Makikita natin dito 55% na lang. Pagdating niya ng 20%, i-charge na natin siya. So paano natin siya i-charge? Yung casing niya, ito lang yung nakakabit sa wall. Pero yung mismong device ay natatanggal. Yung adapter na Type-C USB, kukonect natin siya sa power. 30 minutes to 1 hour yung duration ng charging niya. Kuha lang tayo ng cable na Type-C at yung USB. Kabit natin siya. And then, ikabit natin. So, makikita nyo nagcha-charge siya, meron siyang red na LED. If tapos na siya, mag-off na siya. Or sa ibang model, mag-iiba yung kulay. So, paano siya gawing gateway? Kailangan nakakonect yung device rin natin dito sa TT-Lock. So, once na na-add na si Smart Lock dito sa TT-Lock device, i-exit natin yung app para mag-refresh siya. Punta ulit tayo sa TT-Lock and then sign in ulit kayo if na-sign out. And then punta sa doorbell and then pindutin natin yung settings button dito sa gateway. So, makikita natin yung nearby devices natin. 1. If 0 nakalagay, okay lang. Pindutin natin yung nearby devices. And then yung device na nakaregister dito sa app ang lalabas. So, nandito yung B11. So, nakakonect na siya. Wala na kayong dapat gawin. Isang palatandaan din, nakakonect na yung device sa Wi-Fi is meron siyang icon ng Wi-Fi dun sa card niya. B11, Wi-Fi, and then yung battery. So, paano kung gusto kong buksan to nang wala ako sa bahay? Remember, nakakonect siya dito sa doorbell as gateway. So, punta tayo dito sa app, and then pindutin natin yung B11, and then touch to unlock. Tatanong siya kung unlock remotely, pindutin lang natin yung remote unlock. Ayan, pwede natin siya buksan. Warning lang, mas mabilis mag-drain ng baterya if naka-gateway siya. So, we suggest, kung gusto nyo talaga ng gateway, ito ang kukunin nyo. So, Smart Lock gateway natin. So, ito yung nakasaksak talaga sa outlet. Pwede naman siyang gawing gateway, pero need nating i-monitor lagi yung power.